Isang mapagpalang araw po ng Huwebes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay ika-4 na araw sa buwan ng Enero sa kasalukuyang taon at Huwebes pagkatapos ng bagong taon at bago sumapit ang dakilang kapistahan ng Epifania. Pagbati po sa inyong lahat ng mga nakikinig, mga sumusubaybay at mga viewers ng Daily Gospel Reflection, sa mga minamahal po naming deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga tagapagtaguyod po ng National Shrine of San Antonio de Padua, maraming salamat po at kayo ay isa sa mga inspirasyon namin kung bakit nagagawa naming magpatuloy sa gawain ito. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, Huwebes, pagkatapos ng bagong taon at bago sumapit ang dakilang kapistahan ng Epifania, pagninilay natin ang mabuting balita ayon kay San Juan. Mula sa unang kabanata, mga talata 35 hanggang 42. Ang title po ng aking pagninilay na ibabahagi, Meeting and Finding Jesus in Your Life. Kinabukasan, nakita po ni Juan na nagdaraan si Jesus. At itinuro po ni Juan sa kanyang mga alagad ang daan patungo kay Jesus. Ayun ang kordero ng Diyos, nagpapatawad sa kasalanan ng sanlibutan. Wala po siyang lungkot, walang insecurity, walang pretensions, buong kababaang loob na hinayaan po ni Juan ang kanyang mga alagad na sumunod kay Jesus. He pointed the way to Jesus for his disciples because practically that was his mission, to bring people closer to the Messiah, Jesus, the God who saves. Kaya nga mga minamahal na kapatid, tinuturo po sa atin una na mabuting balita ang kababaang loob ni Juan Bautista. So we are invited and being challenged to be humble like John the Baptist. John was humble enough to point the way to Jesus for his disciples. He knew that someday he would lead them. Pero hindi na ho yun importante. Alam ni Juan kung saan ilalagay ang kanyang sarili. Walang regrets, walang lungkot. Masaya pa nga siya kasi ituturo niya ang daan patungo kay Jesus para sa kanyang mga kaibigan. Because after all, yun naman ang kanyang mission. Yun ang kanyang tungkulin. Siya ay isang tagapaghanda lamang ng daan sa pagdating ng Mesiyas. At ito po ay hindi ikinalungkot ni John the Baptist. There was no resentment. There were no regrets. John the Baptist was happy doing that. Pangalawa, go when God calls you. Kaya ang mga alagad ni Juan sumunod kay Jesus sapagkat doon sila tinatawag ng Diyos. Ang sumunod sa landas ng tunay na kordero na magpapatawad sa kasalanan ng mundo. The disciples took their opportunity. They heard what John said and they followed Jesus. They did not wait till the last possible moment or to find some excuses not to go. They just followed. Sinunod ang sinabi ni Juan at sila'y sumunod kay Jesus. Pangatlo, we can meet Jesus wherever we are. Kaya kung saan na doon si Jesus, hayaan nating makatagpo natin si Jesus. Never lose the moment and the opportunity to meet Jesus in the people that you meet every day, in the daily events of life, sa ating mga karanasan, because Jesus can pass by anytime. He can happen to pass by anytime and most of the time in disguise. Kaya dapat maging conscious po tayo at mula sa katotohanan
na si Jesus pwedeng dumaan sa buhay natin saan mang oras. Kaya kailangan din tayong palaging maging handa. Because Jesus is passing by and it can happen anytime. When Jesus was asked, "Where do you live, Master?" Saan po kayo nakatira? Ano pong sabi ni Jesus? "Halika kayo at tingnan ninyo. Come and see." What an opportunity to encounter Jesus. What a blessing to be able to meet Jesus. Huwag natin palalampasin ang mga pagkakataong katulad nito. At ang panguli, do not be afraid to tell others that you have found Jesus. Si Andres po ay isa sa mga dating alagad ni Juan Bautista na sumunod kay Jesus. At nung matagpuan niya ang ating Panginoong Jesus, ang una niyang ginawa, hinanap niya yung kanyang kuya, si Simon Pedro, at sinabing, "Natagpuan ko ang Mesiyas," ang sinasabi sa banal na kasulatan. Isang napakagandang halimbawa para tularan. Di ba ganoon din naman talaga ang ating misyon sa ebanghelisasyon? Hanapin ang iba at ituro din ng daan patungo kay Jesus. Isa po sa mga layunin ng Daily Gospel Reflection dito po sa Pambansang Dambana, San Antonio ng Padua, ay ang ituro ang daan patungo kay Jesus. Hindi po namin ito ginagawa para sa aming sarili. Gusto lamang po namin maging instrumento upang higit niyong makilala ang Diyos sa pamagitan po ng mga pagninilay na ibinabahagi. Whether you work in school, in prison, in hotels, in offices, or even in your homes, when you meet strangers and friends every day, huwag niyong palalampasin ang pagkakataon na ipakilala sa kanila ang ating Panginoong Hesus. Be humble like John the Baptist to point the way to Jesus. Imitate the example given by Andrew. Hinanap ang kanyang kuya at itinuro ang daan patungo kay Jesus. Go when God calls. Meet people wherever they are at ipakilala natin ang Diyos. So, meeting Jesus and finding Jesus in your life. What a great blessing to receive and experience. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa maraming pagkakataon na ikaw ay nakakatagpo namin sa pamagitan ng anak na si Jesus, sa katauhan ng aming mga kapatid, sa aming mga karanasan, sa buhay namin araw-araw, lagi kang dumaraan. Bigyan mo kami ng pusong bukas at pananampalatayang matibay upang palagi ka namin makita sa aming buhay at karanasan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan ninyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po ninyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa inyo pong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa mga tumutulong po sa amin. Maraming salamat po. Palagi po nating ipagdasal ang isa't isa. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.